Swerte pong may tuturing si Yaya Luring dahil sa pagmamahal na isinukli ng pamilya ni Sharon Cuneta sa kanyang matagal na pagsiservisyo. Gaya po ni Yaya Luring, marami pong benepisyong dapat matamasa ang mga kasambahay. Pero mga kapuso, ang panukalang batas na magbibigay ng mga benepisyong yan hanggang ngayon nakabinbin pa rin sa Kongreso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Si Yaya Luring na siguro ang pinakasikat na yaya sa bansa. Puting-puti yan. Matapos bumida sa commercial ng isang sabon, noodles at camera film kasama si megastar Sharon Cuneta. Siya na rin marahil ang yayang pinakamaraming narating na bansa dahil sa kanyang pagsama sa mga shooting at concert ng megastar. Pero mas malalim pa riyan ang naging samahan nila ni Mega. Naalaga na niya noon pang 5 years old pa lang ang singer-actress. Kaya naman na mawala siya sa buhay ng megastar, labis ang panlulumo nito. Pero hanggang sa burol ni Yaya Luring, hindi siya pinabayaan ng kanyang pangalawang pamilya. Tulad ni Yaya Luring, mapalad din si Leonida Reyes o Yaya Nids. 18 years old pa siya nang unang mamasukan sa pamilya de la Cruz. Ngayong 52 years old na siya, halos 4 na dekada na niyang pinagsisilbihan ng pamilya. Ni minsan, hindi raw niya naisip mamasukan sa iba. Kung magkaroon ako ng problema doon sa probinsya, nandyan sila sa pagtulong sa akin. Minsan nga, sinasabi ko sa sarili ko, mas mahal ko pa nga sila kaysa sa sarili ko. Sapat din daw ang kanyang sweldo para makapamuhay na maginhawa. Meron din siyang 13th month pay, SSS, at nakakapag-day off kung kailan niya gusto. Ito rin ang mga bagay na dapat matamasa ng bawat kasambahay sa bansa sa oras na maprubahan ang batas kasambahay. Ang kaso nakabinbin pa ito sa Kongreso. Laging di-delay dahil na low priority. Halimbawa ngayon, ni-rush nila yung budget. Sa ilalim ng batas kasambahay, kailangan sumweldo ng 3,000 pesos ang kasambahay na nagtatrabaho sa NCR. 2,500 naman ang minimum wage kung sa ibang lungsod nagtatrabaho. May 13th month pay. Hindi rin dapat hihigit sa 10 oras na trabaho kada araw. At dapat may day off kada linggo. Meron din dapat SSS at PhilHealth benefits. Naipasa na sa Kongreso ang House Bill 1979, pero tanging PhilHealth benefits pa lang ang saklaw nito. Kaya ayon sa NCRFW ngayong Pasko, naway maipadama natin sa ating mga kasambahay ang ating taus-pusong pasasalamat sa kanilang pagseserbisyo. Buong taon kang pinagsisilbihan. So mano man lang na kahit minsan sa isang taon ay yung employers naman, pati yung mga anak, sinasanay rin yung mga anak na sila talaga yung naghahanda ng masarap na pagkain at salo-salo para sa kanilang mga kasambahay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Pumarap si dating Pangulong Joseph Estrada sa COMELEC para sa disqualification case laban sa kanya. Ang iba pang presidentiable, tuloy naman ang pakikipag-alyansa at paglapit sa masa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi magkamayaw ang mga evacuees sa Bagong Bayan Elementary School sa Legazpi nang bumisita roon sina Senador Noynoy Aquino at Mar Rojas na mahagi sila ng relief goods. Talaga napakalungkot namin dumating sa panahon ng Kapaskuhan. So gusto namin na makiramay, gusto namin maparamdam sa ating mga kababayan, sa ating bahay, na hindi po sila nag-iisa. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman, hinarap sa COMELEC ang inihaing mga disqualification case laban sa kanya. Di na raw kasi siya pwedeng tumakbo sa ilalim ng saligang batas. Hiling ng abogado ni ERAP, i-consolidate na lang ang 3 disqualification case. Binigyan sila ng hanggang Lunes na lang para magsumite ng memorandum. I'm very optimistic that all these cases will be dismissed by the COMELEC. May bagong alas naman ng Nationalista Party, ang pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Dating maka-administrasyon si Pacquiao pero si Villar na ang dadali niya sa 2010. Si Pacquiao naman suportado ng nasyonalista sa pagkakongresista ng Sarangani. Yung lakas naman kasi is may mga kandidato silang napili, hindi ko naman pwedeng ipagsiksikan yung sarili ko. So dito tinanggap ako, pasalamat ako sa INPI na tinanggap ako ng buong puso. Halos lahat naman na sumasama sa atin yung mga nakaka-relate sa atin, sa ating pinanggalingan. Kaya kahit pa paano ay nagpapasalamat ako at kasama kami ni Manny. Agaw
Napapansin din sa pagtitipon ng Nationalista Party ang kamayan ni na Congressman Bongbong Marcos at party list representative sa Turo Campo kapapasok sa senatorial lineup ng Nationalista. Nakipaglaban sa martial law noong rehimeng Marcos si Ocampo at kamakailan ay nagbanta pang kakalas sa senatorial ticket ng NP dahil sa pakikipag-alyansa ni Villar kay Bongbong. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Happy raw ang Christmas ni Sex Bomb Rochelle. Bukod kasi sa napasama ang Sex Bomb sa voter education campaign ng GMA, may espesyal na regalo siya para sa kanyang sarili. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Proud ang Sex Bomb dancer dahil sa mahalagang papel nila sa information campaign para sa election automation. Ang Sex Bomb ang napiling kumanta ng bilog na hugis itlog na nagtuturo kung paano bumoto sa automated elections. Sobrang proud na proud kami kasi syempre sa dami-dami ng grupo dyan, di ba, bakit kami pa? Tsaka syempre, ang ganda ng tiwala sa amin ng GMA para umasa sila sa amin na maniniwala sa amin yung tao. Ngayong darating na Pasko, malaki ang tsansang bumili si Rochelle Pangilinan ng isang sasakyan. Regalo ito ni Rochelle sa sarili, kapalit ng mga sasakyan niyang lumubog noong bagyong Undoy. Para mawala na yung stress ko sa kotse, di trade in. Gano'n na lang, oo. Kasi wala ang hirap Sobrang hirap, lalo na sa trabaho natin, mahirap pag walang sasakyan. Napakadelikado. Hindi naman daw malamig ang Pasko ni Rochelle dahil kasama niya ang kanyang buong pamilya ngayong Kapaskuhan. Kahit single ang leader ng Sex Bomb, siguradong magiging masaya daw siya sa kanyang mga makakasama. Masaya yun kasi para sa akin, at least, after ng isang buong taon, minsan lang talaga maging magkasama. Siyempre, Pasko. Diba? Lahat naman ng tao, alam ng Pilipino, lalo na pag Pasko, lalong nagbibigayan yung mga tao. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Mamaya, Chris Taranillo nagsalita na kaugnay sa mga kontrobersyang kinasangkutan niya ngayong 2009. Tutukan niya. Susunod! Mag-asawang OFW sa Amerika, nagpapadala ng balikbayan box sa mga kababayan sa Tarlac. Alamin ang mga tip para matiyak na ligtas ang mga panregalong laruan. At Philip Salvador, nahirapan daw sa role niya sa Panday dahil labag ito sa kanyang relisyon. Tutukan lahat ng yan.